Welcome back dito sa ating channel, Sir Johnny Depp. Nasanay na ako dun sa unang kong pangalan, okay? Johnny Depp, Honest Ola Reviews, at meron tayong tatalakayin dito na isang medyo hindi ko sure kung makakatulong pala talaga sa inyo. Akala ko nung una okay siya, pero nung tinignan ko siya by using the partial payments, nabigla ako. Sobra. Then, bago lahat, pakisubscribe na lang po yung aking channel, pakilike na lang po para sa ating mga Honest Ola Reviews. Share nyo po sa iba para magkaroon mga tamang expectations kung ano ba yung mga na real experience ko na sinishare ko sa inyo para magkaroon kayo ng tamang heads up at tamang knowledge kung sakasakaling susubukan nyo humiram dito sa mga Ola na nire-review ko. At pakihit nyo po yung notification bell para update po kayo sa mga Honest Ola Reviews at hindi kwentong barbero. Okay? Sinubukan ko noong nakaraan si Cash Express. Di ba nabanggit ko na akala ko okay dahil nga ang baba. Yun yung mali kong pagkaka-comprehend sa kanya. Pero, during the time na I used the partial payment ni Cash Express, windang ako, I'm very shook about these partial payments nila. Na akala ko, mababawas. Hindi pala. Naiiwan po talaga yung utang natin na 1K, yung hiniram ko, yung 1K, at yun nga yung kinomment sa akin nung nakapanood ng video na yon. At salamat sa kanya, kahit pa heads up na ako doon. Pero, tinry ko pa rin yung partial payment para mas maliwanagan ako. Kung totoo ba talaga yung 2% per day, yung 2% per day na yon, once na hindi mo nabayaran na nagbayad ka, kunwari, ito partial payment ko ngayon, 251, after 2 days, umaangat na po siya. Kailangan pala, pagkabayad mo ngayon sa due date mo bukas, mabayaran mo na kagad yung 1K na buo. Parang ganito, sample ko. Diba, binayaran ko po siya ng nakaraan, itong huli. Sinilip ko siya ngayon ang minimal ko po na pwede kong ihulog sa kanya is 216.93 pesos. Yun po yung partial payment ko ngayon. Pero dahil sinilip ko siya, kailan ko na siya binayaran, I remember it correctly, ano ba ngayon? Miyerkules o Huwebes, mga ganun. Then, after that, ngayong linggo, sinilip ko siya, tumaas na siya. Dapat babayaran ko nakaraan na sa 666 lang daw. Pero 300 binayaran ko ron. Pero ngayon, naging 728 para bumabalik siya sa 1,000 ulit. Tulad nung una kong ginawa sa partial payment na 251. Ang kailangan ko raw bayaran for just 7 days is 1,250. No which, lumalabas is 25% per 7 days. Diba? Medyo magugulat ka na. Akala ko, sabi kasi ng iba na nagsasabi na okay daw at justifiable naman daw yung interest rate, labag pa rin po ito sa ceiling of interest rate na kapag mababa sa 10,000 pababa, ay 15% lamang po ang dapat bayaran. At sa loob po ng isang buwan. Ito po 7 days Kala ko okay ito, hindi rin pala. Kaya nga sinusubukan natin para ipakita sa inyo kung ano yung katotohanan na tunay na kulay dito sa mga partial payments. And then after that, nagbayad. Talagang akala ko okay talaga nung una. Nagkamali pa ako. Talaga sobrang sisi ako. Pero mabayaran ko na siya ng buo this month, no? Para mawala na rin. Hindi ko susubukan to. Medyo, I will doubt doon sa mga nagsasabing okay to, yung mga nagpo-promote, no? Mga nagsasabing okay. Paano kung yung tao is may mabigat na problema sa financial problems siya, sa financial status nun? I will not recommend this kind of loan sharks na mga Ola. Kasi, kung may sakit yung kamag-anak, mahal sa buhay, nang hiram ng medyo malaking halaga, sabihin natin example 3,000, tapos nagpa-partial payment na siya every 7 days. Di ba, imbis na makapagpatawid doon sa kanyang budget, mas lalong malulubog sa utang. Kasi, yung hiniram ko na 1,000 na hanggang ngayon, nakapagbayad na ako ng 251, then 200 na nakaraan, may something na 200 na naman, tapos 300. Almost ngayon, yung binayaran ko na itong araw na ito, na 216, nakaraan, is almost 700 na. Tapos yung utang ko bumabalik lang sa 1,000. Every 7 days, pag bumalik ka sa due date, noong 7 days na yun, nakakalungkot na isipin na todo promote sa ganitong Ola. Gayong mababaon lang para sa utang kapag hindi mo nabayaran ng buo. Yes, okay. Bayaran mo na lang ng buo kung meron kang pera after 7 days. Kasama yung interest doon. Kunwari, di ba, 25% ng 1,000 is 250. Bayaran na lang ng buo. Pero, I will not agree with the promoters na sinasabing okay siya at justifiable. Just sinasabing pasok daw sa effective interest rate.
tapos 2% per day. Kukukwentahin ko yun, di sana nasa 60% per month. Parang si Quickla din, halos, nung sinubukan ko, for a month, 1,000, babayaran mo siya 560. Ito, mas matindi. Buri mo, every week, babayaran ko ng 250, 300 plus, 338 yung huli. Tapos itong nakaraan, 270. O di almost, wala pang isang buwan, bawing-bawi na yung 1,000. Tapos babayaran ko pa rin yung 1,000 na yun na utang ko. Diba? Bali, babayaran ko pa rin yung 1,000 down sa kanila. Nagre-remain lang sila. Kaya sabi ko sa inyo, medyo maging maingat kayo, maging matalino kayo, na huwag kayong basta-basta nagpapaniwala na okay daw kahit hindi naman pala. Ito, honest all reviews, hindi to kwentong barbero, dito kwentong kamote. Okay, yun. Ako talaga hinihimay natin. Kasi mas gusto ko matuto tayo about sa financial, lalo kung medyo may problema. Kahit ako may problema rin ako sa pera, pero syempre, sinishare ko sa inyo kung dapat ba ating hiraman, lalo na medyo hindi talaga maganda yung datingan ng mga partial payment for 7 days. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalabing ako sa inyo na paki-subscribe po, Johnny Depp. Paki-like sa mga honest Ola reviews, share at hit nyo yung notification bell para sa mga update o honest online loan app reviews talaga na makakatulong sa inyo kung okay ba talaga siyang hiraman o hindi. Hindi ako promoter, hindi ako agent, habol lang. Sa maraming salamat sa ulitin.